Hello, OG! I'm Carlo. And I'm Ira. Nandito po tayo ngayon sa Mendez, Cavite. And welcome to our dream space. Tara, pasok tayo! Ang gusto lang po talaga namin is magpagawa ng isang maliit na studio. Yung kasya lang po yung at least 5 katao na pipicturan. And then nung pina-check namin itong area po doon sa contractor namin, sabi ng contractor, yan, medyo malawak naman pala yung yung area. Bakit hindi natin medyo palakihan ng konti yung gusto nyong pagawa? And then kung medyo kinapos tayo sa budget, ipatigil na lang natin, then saka natin ipatuloy. Tapos, yun po, hindi namin namamalayan. Medyo lumalaki na rin po pala yung pinapagawa namin. Hello, I am Ira Bantay Avelida. I'm 27 years old. I am a certified public accountant and one of the owners of JCBA Photography. I'm Giancarlo Bagas Abilida, 28 years old, owner of JCBA Photography. Ako po mismo, taga Mendez po. And ako po is taga Province Punya, which is sa Visayas, sa Borongan City, Eastern Samar po. Yung lupa po kasi na to, yung pinagtayuan namin ng studio is regalo sa amin ng parents namin. Actually, napili namin yung Mendez kasi nandito na naka-establish yung business niya. And then, malapit sa Tagaytay, malamig, maganda yung klima. May potential po talaga siya as a good business po. Kaya nag-stick po kami na dito na lang din ipatayo tong bahay na to. Hindi lang po kasi talaga siya bahay namin eh. Actually, ginagamit ko po siya pang prenup, pang pre-debut, pang pre-birthday shoot. Kumbaga gusto namin ma-maximize po bawat area ng bahay po. Bawat detalye po dito sa bahay po namin, magagamit namin siya. Very fascinated po kami sa Santorini na lugar. Whitewash walls lang siya, parang cubic house. Kaya square type siya kasi usually yun po yung architecture dun sa Santorini, which is white lang. White na may accent na blue. Pero yung blue na accent ng Santorini is replace namin ng wooden style para mas maging more on modern type na bahay. Para mas malapit sa amin yung Santorini, which is makikita nyo naman maraming bougainvillea na plant sa paligid. Pinagsahalo po kasi namin yung vintage na style at saka yung modern. Yan, kagaya po nung mapapansin nyo po dyan yung bricks namin dyan. Nabili lang po namin siya sa isang antique shop, yung parang po siya Japan surplus. Then, yun po, hindi ko nakala na bagay po pala siya dyan sa bar. Sa lot size naman po is nasa 200 square meter po siya. Then yung floor area po is nasa 90 square meter naman po. Mula sa highway, mapapansin ninyo na ang aming bahay ay nasa loob ng isang compound. Kaya may konting lakad lang tayo papasok. Pagpasok nyo, ang una nyo makikita ay ang aming garden. Sa garden, nag-add din kami ng mga lounge areas. Yan, mahilig kasi kami tumambay mag-asawa. Naglagay kami ng mga vintage na upuan at ng lamesa. Pagpasok nyo naman sa aming bahay, nandito na agad yung living area namin. Medyo maliliit lang yung gamit namin na nilagay dahil 2 pa lang kami ni Ira. And kung makikita nyo, medyo dinagdagan namin ng konting design dahil ginagamit namin siya pang photoshoot sa client namin. At ito rin ang isa sa pinakapaborito naming area ni Ira dahil dito kami madalas mag-food trip, magkape at tumambay. Mula sa aming living area, mapapansin nyo rin ang aming bar counter. Ayan, dito kami madalas mag-chill. Since 2 lang naman kaming mag-asawa, ito lang muna ang aming dining area. At ito naman ang aming kitchen area. Dito kami nagluluto, dito ko pinaglulutuan ng aking asawa.
At kung mapapansin ninyo, maliit lang siya pero kompleto naman kami sa gamit. Makikita nyo rin dito yung collections ko ng camera na inipon ko pa mula nung high school pa ako hanggang ngayon. Yung iba dito, binigay sa akin ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, and mga binili ko rin. Yung iba naman, mga ginamit ko lang dati and ngayon, dinisplay ko na lang. Dito sa first floor, meron din kaming toilet and bath. Ginagamit siya ng mga bisita namin para hindi na umakyat sa taas. Mula sa aming bar counter, may access to papunta sa aming lounge area sa likod na nagsisilbi rin namin tambayan na may mas malamig na klima kumpara sa harap. Dito naman po tayo sa second floor. Mapapansin nyo na malaki po ang open area. We opted na hindi siya i-close for the purpose of breathing fresh air and then magtambay sa labas and i-feel yung malamig na hangin ng Tagaytay. And then, maganda po din ang sunset dito in which makaka-relax po kami every afternoon. Dito din masarap magkape, mag-relax after work, and dito din po kami nag-movie night. Pagpasok po natin sa aming bedroom, makikita niyo po ang isang queen-size bed in which dito po kami nagpapahinga ng aking asawa. And then, meron po kaming TV for entertainment purposes. And then, sa isang side po, meron po kaming workstation in which dito po ako gumagawa ng aking trabaho as an accountant. And then, siya din, pag nag-e-edit ng mga photos ng client. And then, meron po kaming isang toilet and bath. Mapapansin niyo po sa aming bedroom, it is very small but functional. But eventually, if magkaroon na po kami ng kids, siguro maiiba pa yung position ng mga gamit, mag-a-add pa ng mga furnitures na kailangan. So for now, ito po muna for startup young couple. 30% po, yung mga sinauna po, yung kagaya nung sa pintuan, yung bricks, yung mapapansin niyo, yung ibang tiles po na ginamit namin sa labas, yung medyo old style po siya. 70% po is modern yan. Ginamitan po namin siya ng bato, ng kahoy. Ginamitan din po namin siya ng, ng malaking salamin po. Kumbaga para makapasok yung hangin sa loob. Malalaking salamin po na French type. Siguro, ang masasabi ko pong unique sa property nito is siya, mafe-feel mo na comfortable ka sa lugar and then lahat ng idea, every detail, siya, pinag-isipan at saka 30% of the house is sa mga thrift makikita. And then, binigyan lang namin ng bagong buhay na maipunta sa bahay para mas malalong magamit at hindi masayang. Kagaya ng mga pintuan, sofa, yung mga design sa likod namin, which is nabili na lang namin sa mga Japan surplus. Yung dream space kasi, papasok siya. Yung kumbaga pagka magdi-deliver ng supply na panggamit dito, kailangan pa po siyang hakutin isa-isa. Hindi po siya yung kagaya ng isang bagsakan po na materyales. At saka yung mga simple arguments kung paano yung design ng bahay. Siyempre, dalawa pong minds yung nagwo-work. So, may mga konting arguments. Yung mga workers, minsan, hindi nila naiisip yung amount of money na pinuput up. Like, kunwari may gusto kaming gawin, parang hindi siya nasusunod. So, everything po talaga is kailangan communication with them. Natutunan po namin dito sa pagpapagawa po ng tiny house. Hindi pala dapat minamadali yung step ng pagpapagawa dahil step by step pala dapat siya. Kung may pinapagawa ka dito sa loob, focusan mo lang yun sa loob. Tapos saka ka naman magpagawa ng sa labas. Hindi mo siya pwedeng pagsabayin kasi
malilito ka kung ano yung dapat unahin. Tapos, dapat pala, kinikilala mo yung kontraktor. Very hands-on ka dapat. Dugot pawis po ninyong pinag-ipunan para maipagawa yung bahay. So, dapat every detail, dapat very hands-on ka and palaging planado yung mga step na gagawin mo para hindi naman maging perfect but nasa tamang track lahat ng mga bagay. Sa mga kagaya naming bata pa na gustong mag-build ng sariling bahay, I guess hindi naman siya kailangan mong maging perfect. Like, lahat mo na na-figure out lahat ng mga bagay-bagay para makapag-start ka. You have to start small. Huwag po kayo magmadali. Kung meron kayong maliit na budget, yun lang po muna. Kung yun lang po muna yung kaya nyo. Huwag nyo pong madaliin na magpagawa ng malaki agad. And then, prayers. Kasi yung ibibigay ni Lord, more than what you need, more than what you want. Kagaya nito, hindi naman po namin siya pinangarap na maging ganito kalawak, pero binigay ni Lord na ganito. Dahil siguro, yun yung yung regalo niya para sa amin. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.